Elder Holland, sign me up. Elder Holland, sama mo ko dyan. In a recent training session, Sa isang training session kamakailan para sa mga General Authority, muling binigyang diin ni Pangulong Thomas S. Mann ang mga tungkulin na oportunidad para sa mga may taglay ng Aaronic priesthood. spirit of that instruction, Batay sa diwa ng tagubiling iyon ang mensahe ko sa inyo ngayon. duty, properly Ang carried out, tungkulin, kapag isinagawa ng wasto, ang nagsaad ng kapalaran ng mga tao at bansa. fundamental is the principle Napakahalaga ng prinsipyo ng tungkulin, kung kaya't ang mga may taglay ng priesthood ay pinayuhan na. Dahil dito, ang bawat tao ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilos sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Ipinaliwanag ni Pangulong Monson na maaaring dumating ng tahimik ang tawag ng tungkulin kapag tayong may priesthood ay gumaganap sa tungkuling tinanggap natin. it is your duty Tungkulin ninyo, una sa lahat, na malaman ang nais ng Panginoon at pagkatapos sa kapangyarihan at lakas ng kanyang banal na priesthood, ay magampanan ninyo ang inyong tungkulin sa harapan ng inyong kapwa upang matuwang sumunod sa inyo ang mga tao. speaking of his duty. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang tungkulin, sinabi ng ating Panginoon, "Hindi ko pinaghahanap ang sa aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Ama. Bumaba akong mula sa langit hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin." Dahil ginampanan ni Jesucristo ang kanyang tungkulin, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa sa Ebanghelyo. Mga kapatid, ito ang pamantayang dapat nating sundin. It has been my experience that you Batay sa karanasan ko, kayong naglilingkod ng mga deacon, teacher at priest, reliable ay handa, maasahan at may kakayaang gampanan ang inyong tungkulin gaya ng inaasa namin sa inyo. Hanga kami sa inyo. Nakakahawa ang inyong lakas, pambihira ang inyong kakayahan, ang inyong pakikisama ay nakapagpapalakas. Kayo at ang katungkulan sa Aaronic priesthood na hawak ninyo ay mahalaga sa gawain ng Ama sa langit sa kanyang mga anak at sa paghahanda sa mundong ito para sa ikalawang pagparito ng kanyang banal na anak. our vision of you Nakikita namin kayo at ng inyong tungkulin, hindi lamang sa inyong edad ngayon. Si Pablo ay nagsalita tungkol sa inyo na nagsasabing, huwag hamakin ng sino man ang inyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa panalitaya, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. to men of old there Sa kalalakihan ay dumating noon ang priesthood na ipinangalan kay Aaron. Levites, priests, and Sa mga Levita, pari at mga propeta, sa mga anak ng Diyos ito'y nagpala. At dumating ang tagapagligtas ng sanlibutan. At hinanap ang taong nagngangalang Juan upang sa kapangyarihan ding ito'y mabinyagan at maihudyat ang kaligtasan. Sa mga uling araw, ang kapangyarihan ding ito ay muling ibinalik sa mundo upang mga katotohanan ng Ebanghelyo ay maisilang sa kaluluwa ng tao. Aaronic priesthood Aaronic priesthood, sukdulang katotohanan, ay dumating bilang paghahanda upang pagtubos ay makamtan sa anak ng Diyos na kinalulugdan. At sa kana na nangangasiwa sa kapangyarihang ito, na di lamang isang binatilyo sa taglay niyang balabal na priesthood, sabihin nating purihin ang lalaking ito. Ang kapangyarihan at karapatan ng Aaronic priesthood ay hawakan ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at upang pangisawaan ng mga panlabas na ordinansa, ang titik ng Ebanghelyo ang pagbibinyag ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan sang-ayon sa mga tipan at kautusan. Napansin ni Pangulong Boyd K. Packer, magandang nagawa natin sa pamamahagi ng otoridad ng priesthood na itatag natin ang otoridad ng priesthood sa halos lahat ng dako. Ngunit sa palagay ko, na unang umunlad ang pamamahagi ng otoridad ng priesthood kaysa kapangyarihan ng priesthood. Para sa walang hanggang kapakanan ng mga anak ng Diyos, kailangang ayusin ito. Sinabi sa atin ng mga ating propeta kung paano ito gagawin. Sinabi ni Pangulong Monson, nais kong makita na napalakas ang kapangyarihan ng priesthood. Nais kong makita ang lakas at kapangyarihang ito na nakakalat sa kabuuan ng priesthood, mula sa mga pinuno hanggang sa pinakamaliit at mapagkumbabang deacon sa simbahan. Bawat tao ay dapat hangarin at tamasahin ang mga paghahayag ng Diyos na ang liwanag ng kalangitan ay nagniningning sa kanyang kaluluwa at nagbibigay sa kanya ng kaalaman hinggil sa kanyang mga tungkulin, hinggil sa bahagi ng gawain na sasakupan niya sa kanyang priesthood. What can a deacon
Ano ang maaaring gawin ng deacon, teacher o priest upang tanggapin ang diwa ng paghahayag at gampanang mabuti ang kanyang tungkulin? Maaari siyang mamuhay sa paraan na siya ay malilinis, mapapabanal at matatanglawan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang kahalagahan nito ay makikita sa mga salita ni Alma. Ngayon sinasabi ko sa inyo na ito ang orden kung saan ako ay tinawag. Ang mangaral sa darating na salinlahi na sila ay kailangan magsisi at isinilang muli. Kapag ang isang tao ay isinilang na muli, ang kanyang puso ay nagbabago. Wala na siyang hangarin sa mga bagay na masasama o marumi. Nakadarama siya ng matinding pagmamahal sa Diyos. Nais niya maging mabuti, maglingkod sa kapwa at sundin ang mga kautusan. Inilarawan ni Pangulong Joseph F. Smith ang kanyang karanasan sa pagbabagong ito. Nakadama ako ng dalisay na kapayapaan, ng pag-ibig at liwanag. Nadama ko sa aking kaluluwa na kung nagkasala ako, napatawad na ito, na talagang nalinis ako mula sa kasalanan. Naantig ang puso ko at nadama kong hindi ko sasaktan ang pinakamaliit na insekto sa ilalim ng aking paa. Dama ko na para bang gusto kong gumawa ng mabuti sa lahat ng dako, sa lahat ng tao at sa lahat ng bagay. Nakadama ako ng panibagong buhay, panibagong hangaring gawin ang tama. Walang naiwan sa aking kaluluwa ni katiting na hangarin sa masama. Bata lamang ako noon, totoo. Ngunit ito ang damdaming lumukob sa akin at alam kong galing ito sa Diyos. At noon at kailanman ito ay mananatiling saksi sa akin sa pagtanggap ko sa Panginoon. Kaya't nananawagan kami sa inyong magigiting na kabataan na pakasikaping ipanganak na muli. Ipagdasal ang malaking pagbabagong ito sa inyong buhay. Pag-aralan ang mga banal na kasulatan. Higit sa lahat, hangaring makilala ang Diyos at maging katulad ng kanyang banal na anak. Masiyahan sa inyong kabataan, ngunit iwan ang mga bagay ng pagkabata. Iwasan ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Layuan ang lahat ng kasamaan. Iwasang makipagtalo, magsisi kapag kailangan. Tutulungan kayo nito magkaroon ng hustong kaisipan at maging kagalang-galang. Ang mga katangian ng katapangan, mapagkakatiwalaan, kababaang loob, mapamanampalataya at kabutihan ay mapapasa inyo. Hahangaan kayo ng mga kaibigan, pupurihin kayo ng mga magulang, aasa sa inyo mga kapatid sa priesthood, at titingalain kayo ng kadagalagahan at magiging mas mabuting tao sila dahil sa inyo. Bibigyan kayo ng Diyos ng karangalan at ang inyong paglilingkod sa priesthood ay pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Gagawin namin ang aming bahagi bilang mga magulad at mga lolo't lola. Ihahanda namin kayo para sa mas magiting na paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Bilang inyong mga kapatid, kami magiging mga halimbawa ninyong tutularan. Palalakasin namin ang inyong mga quorum. Aalalayan namin ang inyong mga quorum presidency sa paggamit nila ng kanilang mga susi sa pamumuno. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon upang lubusang balikatin ang mga tungkulin ng Aaronic priesthood at gampanang mabuti ang inyong tungkulin doon. Sa inyong paglilingkod, malalaking pagpapalang darating sa simbahan. Ang maanghel ay nagsasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Magagawa nyo rin ito sa pagsasalita ninyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at pangangasiwa sa mga sagradong sagisag ng sacrament. Ang kalalakihan at kababaihan at mga bata ay magsisikap na magsisi upang madagdagan ang kanilang pananampalataya kay Kristo at nang ang banal na Espiritu ay palaging mapasa kanila. Sa pag-aayunan ninyo at pagkokolekta ng mga handog ayon, magaganyak ang mga miyembro na sundan ang maginawa ng tagapagligtas. Pinangalagaan ng Panginoon ang mahihirap, naapi at sinabi niyang, "Pumarito ka, sumunod kayo sa akin." Sa inyong pagmamalasakit sa mga kapuspalad, tayo ay nakikipagbahagi sa kanyang banal na gawain at tinutulungan ninyo kaming panatilihin ng kapatawaran ng aming mga nagagawang kasalanan. Sa inyong pagdalaw sa bahay ng bawat kasapi, huwag mangamba o mahiya. Ibibigay sa inyo ng Espiritu Santo sandaling iyon ang mga sasabihin, ang patotoong ibabahagi, ang gagawing paglilingkod. Ang masigasig ninyong pagsisikap na pangalagaan ng simbahan tuwina,
ay magbubungang mabuting. Ang mapagpakumbaba ninyong asal ang magpapalambot sa puso ng taong di nananalig at magpapaluwag sa pagsakmal ng kalaban. Ang pag-ana ninyo sa iba na sumama sa inyo ng pagsimba, makibahagi ng sakramento na kasama ninyo, at maglingkod na kasama ninyo ay magpapala sa mga taong naliligaw dahil sa malaman o wala na sa kanila ang liwanag ng Ebanghelyo. O minamahal ko mga batang kapatid, huwag pabayaan ang kaloob na nasa inyo, na natanggap ninyo ng igawad sa inyong Aaronic priesthood at ordinan kayo. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Magtiis ka dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na siyang sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag na ibinibigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa mga panahon walang hanggan. Ang ating minamahal na propeta ang tumatawag sa inyo na maglingkod sa priesthood. Saludo kami sa inyo. Ipinagdarasal namin kayo, nagagalak na makasama kayo sa paglilingkod at nagpapasalamat sa Diyos sa kapangyarihan ninyong nakapagliligtas na ministeryo. Pinatototohanan ko na ang Diyos ang ating amang walang hanggan at naninirahan doon sa kalangitan. Si Jesus na Kristo ang banal na anak ng Diyos, ang manunubos ng daigdig, at kayo na nasa Aaronic priesthood, ang kanyang mga sugo sa mundo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.